Ating pong pag-usapan ngayon yung tungkol po ito sa katarata. Ito po ay natanggap kong message kung pwede daw po itong talakayin ang katarata. Alam niyo po, ang katarata, ito'y panlabo ng lente ng mata. Kaya ito, pag lumalabo yung lente, lumalabo ang ating paningin. Para bang isang malabong bintana sa loob ng iyong mga mata na humaharang sa liwanag at nagpapahirap sa iyong pagtingin. Ito pong isipin natin, ang matay parang isang kamera. Tapos yung kamera may lente. Yung lente ng matay katulad ng lente sa kamera na nagpo-focus ng liwanag para makabuo ng malinaw na image sa film or sensor. Kapag may katarata, yung parang nagiging malabo o maulap ang lente ng camera. Dahil dito, hindi nakakapasok na maayos yung liwanag sa mata, nagiging malabo ang paningin. Para po marami kayong matutuhan sa mga kalusugan, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso, yun po yung pangalan ko. Click lang nyo po yung subscribe, pati yung bell, para updated kayo sa aking mga health topics, no? Ganon din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Mag-subscribe po kayo. Please click follow, like, and share. Ngayon po italakayin natin, ano ba sanhi ng katarata? Pagka tumatanda, merong protina sa lente ng mata natin. Yung protina na yon, nagsisimulang magbuo-buo, nagiging sanhi ng paglabo nito. Ang pagtanda, ang pinakakaraniwang sanhi ng katarata. Kaya yung lente na parang malinaw sa bintana, paglipas ng panahon, ang bintana na ito maging maulap o malabo. Dahil nga sa pagbabago sa mga protina na bumubuo nito, parang nagkakaroon ng dumi o kalawang na humaharang sa liwanag. Ngayon, kaya nga po, bakit nangyayari ang katarata? Dahil dito sa tinatawag nating oxidative stress, parang bakal na nangangalawang. Bakit ba nangalawang yung bakal? Diba? Dahil sa hangin, sa tubig, ganon. Habang tumatanda tayo, yung cell sa ating mata, nakakaranas ng stress. Yung mga free radicals ay nakakasira sa mga protina. Ito yung mga molecule, no? Ang lente ng mata ay lalong vulnerable sa stress dahil wala itong blood vessel, nagdadala ng antioxidant at mag-aalis ng waste product. Kaya yung merong protein changes, ang mga protina sa lente ng mata ay unti-unting nagbabago paglipas ng panahon. Nawawalan sila ng flexibility at transparency, nagiging sanhi ng pagtigas at paglabo ng lente. Ang mga cells sa lente ng mata ay hindi na napapalitan. Kaya dahil dito, naiipon yung mga damaged protein at iba pang mga dumi sa lente natin. Ito ang kasanhi ng paglalabo, naiipon dumi sa mata, nagdudulot ito ng paglala ng katarata. Ang ilang uri po ng dumi magdudulot ng katarata, yung tinatag nating namuong protina. Sa pagtanda, ang protina sa lente namumuo. Ang protina ito ay magiging parang clump na humaharang sa liwanag, naging sanhi ng panlabo ng mata. Kaya nga po yung oxidative stress, ito ay byproduct ng mga free radical. Itong mga free radical ay katulad po ng cholesterol, salt, tapos yung usok ng sigarilyo, pollution sa labas, ganon. Kaya nga po, yung mga patay na selula, mga dumi, maaring naipon sa lente ng mata. Napinsala ang mata. Kaya minsan merong pagkatapos ng operasyon ng katarata, maaring merong naiwan na fragments ng lente sa mata. Itong mga fragments na to magdudulot ng pamamaga at panlabo ng paningin. Para maiwasan po ang pagkaipon ng debris sa mata, mag-take kayo ng vitamin C. Alam mo, ang vitamin C po, pang-iwas sa katarata yan eh. Pag kulang ka sa vitamin C, nagiging malutong yung lente ng ating mga mata. At madali tayong kapitan nitong mga free radical na to.
Kaya antioxidant ang vitamin C, protection sa selula mula sa damage dulot ng mga free radical. Ang mga free radical, ito yung mga unstable molecule, nagdudulot ng stress sa mata natin. Kaya nga po, ang vitamin C ay ito'y mahalaga sa pagbuo ng isang collagen, isang protina na kailangan para gumaling ang sugat. Nakakatulong dito para ma-repair ang tissue at madaling malusog ang ating balat, no? At nakakatulong din po ang vitamin C sa pag-absorb ng iron na makukuha mo sa pagkain. Iwas sakit sa puso ayon sa pag-aaral. Ang vitamin C din po nagpapababa ng BP, nag-improve ng blood flow lalo na sa mata, pang-iwas din ito sakit sa puso. May pag-aaral din na nakita ang vitamin C nakakatulong para mababa ang panganib sa pagbuo ng katarata sa mata. Kaya samahan mo lalo ng Super B Complex. Inumin mo itong dalawa, pagsabayin mo sa umaga, 30 minutes bago kayo mag-almusal. Dahil po yung vitamin C, tapos meron ka pang Super B Complex, ay magkaroon ka ng energy production. Kasi yung vitamin B Complex, meron siyang B1, B2, B3, B5, B12. Mahalagang papel ito para yung food mo ma-convert as energy. Nakakatulong po ito para manatili kang aktibo, para yung brain natin, yung vitamin B6, no, B9 at B12, ito'y para sa utak at sa ating nervous system. At nakakatulong para maayos ang memorya, focus at mood. At ang Super B Complex, kailangan ito para ma-repair ang ating selula. Nakakatulong to para gumanda yung balat, buhok at kuko. Kaya nga po yung mga vitamin B9, B12, nakakatumaregulate po yung heart mo. May iwasan ng panganib sakit sa puso. Ayon sa pag-aaral, ang vitamin B1, B6, B9, B12, nakakatulong para maiwasan ng depression at anxiety. Lalo na kung buntis ka, mahalaga yung vitamin B complex at saka vitamin C para lumusog ang nervous system at bababa ang panganib sa birth defect. Available to sa Patnubay. Kung nais yung pong magpa-deliver ito, i-chat nyo lang ako. Ngayon, para maprotektahan ng ating mga mata, iwasan mo yung sobrang init ng araw, yung sinag. Kaya pag lumalabas ka, magsuot ka ng sunglasses para protektahan ka sa ultraviolet rays, no? Huwag kang manigarilyo kasi yung usok ng sigarilyo, ayon sa pag-aaral, nagpapatas ito ng panganib sa katarata. Panganib ito sa mata. Yung usok nun, pag ito'y pumasok sa mata, free radical yan, no? Kaya mas maganda, kumain kayo ng prutas at gulay, iwasan natin ang mga processed food na punong-puno ng taba, cholesterol, and salt. Makakadamage ng mata yun. Kailangan din magpatingin sa ophthalmologist sa regular check-up para maiwasan ang paglala ng katarata. Ang katarata po isang progresibong sakit. Ibig sabihin, lumalala ito paglipas ng panahon. Ang maagang pagtuklas at maggamot ito para maiwasan ang pagkabulag. Kung makakaranas ka ng simptomas ng katarata tulad ng panlalabo ng mata, tapos hirap kang tumingin lalo na sa gabi, merong kulay na parang hollow sa paligid ng ilaw, di mo nakikita yung peripheral vision mo ba, ipag-check up ka, di ba? Kaya inuulit ko po, ang pagtanda ay marami ka talagang panganib na magkaroon katarata. Kasi lalo na kung diabetic ka, madali ka magkatarata. Kaya tapos meron ka pang vision na ninigarilyo. Tapos nalalantad ka pa sa sikat ng araw. Lalo mo yung nasa probinsya, yung nagtatrabaho sa bukid. Pag masyado kayo nalalantad sa init ng araw, nakakatarata kaya yun. Tapos kapag masyado kang mataba, mayroon kang family history ng katarata, madali kang magkaroon nito. Ang katarata ay kadalasang walang simptomas sa simula, kaya mahalaga ang regular check-up sa mata, lalo na kung ikaw may edad ng 40 years old pataas. Ang maagang pagtuklas nito ay napapagbagal ang paglala ng katarata at na hindi magiging progressive ito. Kaya kung kayo po ay meron ng ganito mga simptoma,
ang payo ko po ay magpa-check up kasi minsan genetic din yan eh. Minsan yung tatay, nanay mo merong ganito, madali ka rin kapitan nito. Paalala mo na po sa crystal oil. Nagpapaginhawa po ito ng sakit ng kalamnan, pamamaga. Pag anumang masakit na parte ng katawan mo, haplasan mo lang ng crystal oil. Giginhawa yung kirot at sakit, dulot ng arthritis, mga pananakit ng lalamunan, tapos yung sakit ng tonsillitis, gan. Napapabuti din yung tulog mo kasi yung amoy niyan, yung aroma niyan, napapabuti yung kalidad ng tulog mo. Maari din itong pambara ng alis ng bara sa ilong, amuyin mo lang, ginahawa yung hininga mo. Kung masakit ang tiyan mo, meron kang kinakabag ka, bloated ka, sinisikmura ka, para ka nasusuka, naduduwal, ipahid mo lang yan sa dibdib at sikmura mo. Pangontra din yan sa lamok. Kasi yung hindi nagugustuhan ng lamok, yung amoy niyan, tinataboy niya yung lamok. At kung nakagat ka ng lamok at makate, pahiram ng crystal oil, tanggal yung kate. Meron din tayong supplement na activated charcoal. Ito'y itim na pulbos na kukuha yan sa kahoy, baon ng niyog, no? Ito po'y matagal na itong ginagamit na sa medisina. Itong activated charcoal, nakakabawas ng pamamaga ng bituka, pang-absorb ng gas, pag bloated ka, sinisips yung gas at toxin sa colon. Ito rin po'y merong antibacterial property. Gamot din yan sa pagkalason. Ito rin po'y maganda sa overdose sa gamot. Pag-control sa pagdadiarrhea. Sumisipsip ito ng excess na tubig sa bituka, tumutulong sa pag-control ng diarrhea to. Mampabango din ang hininga, ito sumisipsip ng bacteria toxin sa bibig, nakakatulong sa pagpabango ng hininga. Available po yan sa Patnubay, no? Basta interesado po kayo, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, personal message nyo ako, o kaya sa YouTube, ganon. Sabihin yung pangalan, address at cellphone number nyo at i-deliver sa inyo ng rider. I-charge po sa inyo ang shipping fee, no? Kaya kung kayo merong health problems, pwede nyo po kung meron kayong katanungan, pwede nyo rin po kung i-PM, sasagutin ko yung mga hindi nyo naintindihan na termino medical tungkol sa, na-diagnose kayo, hindi nyo man naintindihan yung result ng test nyo. Pwede nyo po kung i-chat, i-forward nyo sa akin yung result at ipapaliwanag ko po sa inyo yung karamdaman nyo, no? Kaya inuulit ko po, ang kalusugan ay kayamanan, dapat natin itong pag-ingatan. Huwag natin babaliwalain ano man yung nararamdaman po natin. Alam po natin, ang buhay ay napakaikli lang, manalig tayo na ingatan natin ang ating sarili. Kaya kung lumalabo po ang paningin nyo, nagdodoble ang image na nakikita nyo, hirap kayong tumingin sa gabi, lalo na sa dilim, meron kayong makulay na halo sa paligid ng ilaw, minsan madalas kayo nagpapalit ng grado ng salamin, kaya kailangan po nito isang epektibong paraan para maiwasan ng katarata, pa-check up ninyo. Yung iba po, pinapa-opera, yung inaalis yung malabong lente, pinapalistan po ito ng artificial lens. Kung nakakaranas kayo ng sintomas ng katarata, magpatingin kayo sa doktor, sa ophthalmologist. Ang maagang pagtuklas at paggagamot, maiwasan po yung paggabulag. Ang government may program. Nagbibigay sila ng libreng operasyon sa katarata, lalo na po kung senior citizen ka at indigent Filipinos. Ngayon, ang Department of Health ay may libreng program para sa libreng eye check-up at operasyon sa katarata, lalo na sa mga liblib na lugar. Mari kayong magtanong sa inyong lokal na health center o sa DOH Regional Office para detalyado tungkol sa programa. Tapos yung PhilHealth din. Meron din po ang benepisyo sa operasyon ng katarata. Sakop po ng PhilHealth, ang gasto sa operasyon depende sa miyembro, no? Kaya ang mga senior citizen, miyembro ng PhilHealth, pwede kayong magpa-opera sa mga government hospital, maring itong libre ang operasyon.
yung mga lokal na pamahalaan, no, LGU. Maraming LGU meron din ganitong programa sa libreng operasyon ng katarata, lalo na po sa senior citizen. Mari kayong magtanong sa inyong barangay, municipal health office para detalyado tungkol sa programa na to. Ang mga NGO nagbibigay ng libreng operasyon sa katarata. Meron po silang sinasabing I Can See program ng Lions Club International. Kaya mag-inquire po kayo. Siyempre, una, magpatingin ka sa doktor. Tingnan nyo muna ano kalagayan ng mata nyo, kung ang kondisyon. Magtanong po tungkol sa programang ito. Magtanong sa inyong doktor, sa healthcare, sa LGU, o kaya PhilHealth, sa programa ng libreng operasyon sa katarata. Mag-apply po kayo sa ganitong programa. Kung meron kayong available na programa, mag-apply at mag-sumiti kayo ng kinakailangan na document tulad ng medical certificate, PhilHealth at proof of residency. Mahalagang paalala, ang availability ng programa na ito ay maaring depende sa lugar ninyo. Kaya dapat magtanong kayo, mag-apply kayo sa mga programa nila, maaring makakuha ka ng slot, no? Paalala po muna sa omega-3 fatty acid, nagpapababa ito ng presyo ng dugo. Ang regular na pangkonsumo ng omega-3 fatty acid, ito po ay maaring makatulong sa pagbaba ng presyo ng dugo. Lalo na po kung high blood kayo. Nakakaalis ng bara, pang-alis ng lapot ng dugo. Meron siyang anti-inflammatory property, makatulong sa pagbawas ng pamamaga ng daluyan ng dugo. Kaya nakakababa ito ng BP, magaganda ang daloy ng dugo. Ang mga ito po ay nakakatulong para sa mga fatty liver, nakakatulong ito. Ang maugat natin magiging flexible at hindi ito maging malutong. So, ipaalam nyo po sa akin yung name nyo, yung address nyo, yung CP number nyo. Kung gusto yung pa-deliver ng mga health products, i-deliver po sa inyo ng rider, i-charge lang po sa inyo ang shipping fee, cash on delivery. Ganyan po, dadako tayo sa ating food for thought, Nahum 1:7. Nasa Old Testament ito. Ang Panginoon ay mabuti, matibay siyang kanlungan sa oras ng kagipitan at inaalagaan niya ang nananalig sa Kanya. Ang kabutihan po ng Diyos sa liga ng Kanyang kalikasan ay ito po yung nagpapatunay sa likas na kabutihan ng Diyos. Ito'y nakadepende sa mga pangyayari o kilos ng tao. Ito isang mahalagang bahagi kung sino siya. Sumasaklaw sa lahat ng kabutihan na to, kinabibilangan ng kanyang pag-ibig, awat, katapatan at kabaitan sa atin. Kaya isang matibay na tanggulan sa gitna ng kaguluhan, siya yung ating seguridad at kanlungan, ang ating Panginoon. Siya isang matibay na tanggulan, isang lugar na matibay, nagpo-protect, siya yung lugar ng ating kaligtasan. Kung tayo po ay nasa Panginoon, yung presensya ng Diyos, hindi siya malayo, siya po yung ating Panginoon Diyos. Sabi nga, huwag kang matakot, ako ay sumasayo palagi, ako ang iyong Diyos mo, iingatan, tutulungan kita, at aakayin kita ng aking kanang kamay ng katwiran. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.